Good morning everyone. Tayo po ay tumayo. Pwede po ba nating simulan ang ating araw ngayong umaga ng isang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mabuting Diyos. Amen. Tayo po'y aawit ng aalalahanin po natin ang kabutihan ng ating Diyos. Ito po'y isang awit na talagang noon pa man hanggang ngayon ay talagang masarap-sarap po talaga siyang awitin. Lalong-lalo na kung aalalahanin po natin ang kabutihan ng ating Diyos. Atin pong awitan ang ating mabuting Diyos. Kay buti-buti mo, aming Panginoon. Yes, Lord. Sadyang napakabuti mo sa aming Panginoon. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay mananatili sa aming puso. Ang sarap alalahanin ng kabutihan mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Sabihin po natin sa Panginoon, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Siya nga po aming Diyos. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Kay buti-buti mo, aming Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa amin sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Purihin po natin ang ating mabuting Diyos. Pinupulit, sinasamba kita, aming Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri ka namin, Panginoon! Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Kay buti mo, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Kay buti mo, Panginoon, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mabuting Diyos.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Una-una sa Panginoon. Pwede po ating bigyan parangal ng Panginoon sa isang malakas na palakpak. Purihin ang Diyos. Salamat po Panginoon sa umagang ito. At bago po tayo manalangin, meron po ako lang babasahin isang bahaging talata na sa Hebreo 2:9. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Subalit, alam natin si Jesus, kahit sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin. Niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na puspos ng kahabag at awa. Salamat Panginoon sa iyong kagandahan loob sa aming mga buhay Panginoon. Nasa pamagitan ng buhay ng Panginoon Jesus na kusos niya nihandog sa krus ng Kalbaryo. Kaming lahat, Panginoon, na puspos ng kasalanan sa mundong ito, binigyan mo ng kapatawaran sa pamamagitan ng iyong kamamamahang kaparanan, O God. Purihin ka, luwalhatian ka sa umaga ng Panginoon. Salamat sa buhay ng bati sa Panginoon na sa araw na ito, Panginoon, na aming napatagumpayan ang aming kalikasan, kahinaan, tapitan ng laman. At muli mo kaming inako na bukas ang aming puso, ang aming isipan, upang dumako sa lugar na ito, Panginoon, upang muli, Panginoon, ay kumadlo ng kalakasan nagmumula sa iyong mga salita, O God. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilanan, iyong pag-ibig. Tunay, Diyos, sa buong sa linggo, ang bawat isa ay dumana sa ibang sitwasyon ng buhay, kabiguan, kakulangan ng pangangailangan, pinansyal, material na bagay. Ngunit salamat, dakila at mabuting Diyos na patuloy sa amin ay nagpuprovide ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. Sapagkat tapat ay yung mga salita Panginoon, kung uunahin namin ay yung kaharian, ay yung katuwiran ng lahat ng bagay na aming pangangailangan ay pawang idaragdag mo sa aming mga buhay. Purihin ka sa mga ito, sa gitna na nangyayari at nagaganap sa aming mundong ginagalawan. Batid mo, Panginoon, na hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinawabayan, sapagkat ang mundong Panginoon ay pasama ng pasama. Ngunit ang mamabuti, Panginoon, ay lalong nagpapabuti. Patuloy na nagsisikap upang kay patuloy na hanapin, Panginoon, sa kaparaanan mo, Diyos. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat na yung mga salita na mahayag sa umagang ito po'y daluyan mo ng dakila yung kapangyarihan. Ang aming isipan, ang aming dami na aming binubuksan, O God, upang ngayong mayaman at magpalang salita ay kumilo sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong mga salita na kami, Panginoon, ay patuloy na makapanatili sa iyong banal na presensya at sa iyong mga salita ay manatili sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay, Diyos, maraming distraksyon. Ngunit ang distraksyon ito, Panginoon, ay napagtagumpayan na sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon. Salamat ang gagawin namin patuloy na magtiwala at masa. Pinakila at napakalaking Diyos upang kami ay protektahan sa mga hamon at laban ng buhay, O God. Salamat po, Ama, at sa iyong lingkod na gagamit ng Panginoon. Dalahin, Panginoon, mula ulog at sa pakalit, protektahan mo siya, Panginoon, upang ang ihayag niyang salita ay kumilos at gumawa sa bawat buhay na makikinig sa umaga ito, Panginoon. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri, ang pasalamat, pagduhati at kadakalaan. Ito ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning, TCFC! Pakibati naman yung iyong katabi. Pakisabing, good morning, kapatid! Ayan, welcome po sa ating lahat sa umagang ito. Ay makikinig ng kanyang napakabuting balita. And welcome kay Sister Fiona May Garcia Peñueco. Nasaan po Sister Fiona? Ayan, and welcome po. Siya ay from PSC Nangka. Ayan. Welcome po. At isa pa, welcome kay Sister Ella Manalo Reyes. Nasaan po Sister Ella Manalo? Ella ba to? Ella? Ayun. Welcome po. Welcome. Ayan, thank you, music team. At pwede na po tayong maupo. Yun pong hindi nakapag-picture doon sa ating 40th anniversary. Ayun po, kinabit natin yung ating picture wall. Ano po, mamaya, huwag niyong kalimutan. Para meron kayong panglagay sa inyong profile picture.
Ito pong nakaraang April 29, 2 days lang after nung ating anniversary, meron po tayong dinaluhang seminar. Ito po yung, wala pa. So, Witnessing as a Way of Life, WWL, or ito yung Evangelism Explosion. Ayan, ang dumalo po ay ako, si Pastor R.A., Sister Rachel, ayun, papasok pa lang, si Principal Arlene. O yan, si Ate Arlene. Kaming 4 days yung aming training. Gusto ko sana ipakita yung naganap. So 4 ho kaming dumalo, ito po ay tungkol sa pag-share ng gospel. Alam niyo po tayo lahat ng mga iniligtas ng Panginoon. Di ba ang sabi ay, ibalita mo yung naranasan mo sa iba. Sabi, ibalita mo yung kaligtasang tinanggap mo. Kahit nga po yung pinagaling lang sa ketong, na mga ketongin, yung pinagaling. Sabi niya, punta ka dun sa mga saserdote. Ibalita mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo. Balik natin dun sa una. Ayan, dun sa unahan. Witnessing life. As a witness. Yan po. Yan po yung aming dinaluhan. At 4 na araw po kami doon, simula Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kahapon kayo may umuwi. Yan po yung title, Witnessing. Ano po yung i-witness natin? Yung salvation na ating tinanggap sa Panginoon. Yung buhay na walang hanggan na ating tinanggap. Di ba kapag meron kang isang bagay na napakagandang napuntahan, place, pinopost mo agad yun kasi gusto mong i-flex para makita ng mga tao na, ng mga kaibigan mo at maingganyo silang pumunta rin dun sa paglitaw. Ang ganda ng paglitaw, ang lamig ng, pero bawal inumin. Malamig lang siya, pero bawal inumin. So yung witnessing, yung tinanggap nating buhay na walang hanggan, gusto nating i-flex. Gusto nating, hindi ipagyabang, gusto nating ipagmalaki. Ayan, ipagmalaki. At upang yung makakaalam ng ating ipinagmamalaki, ay tanggapin din yung buhay na walang hanggan. So yan yung pinakang summary ng aming dinaluhan. Yan. Kaming 4, si Pastor R.A., ako, Sister Rachel, at saka si Mama Arlene. Ang isa sa exciting part noon ay may on-the-job training. Yung itinuro sa iyo kung paano sinare yung gospel, i-share mo sa stranger. Pupunta ka sa mall. Ayan, si Sister Rachel. Ito yung aming trainer namin, si Ate Dang ba to? Yung nakasalamin. Kay Rachel. Tapos si Pastor R.A., sa mall sila nagpunta, sa Robinson's Magnolia. Ito ang ka-prayer partner ni Sister Arlene. Napakabatang doktor. Christian din sila. At ako naman kasama ko, Sister Del, tsaka yung aming trainer. Yan, si Ate Emma, yung aming nasira ng gospel. Street vendor siya. Doon sa isang waiting shed. Kasi hindi pwede kami makagraduate ng walang OJT. Dapat meron kang masira ng gospel. Pwedeng tumanggap, pwedeng hindi. At sa biyaya ng Panginoon, nakagraduate naman kami. Next slide. Yan. Ang aming napuntahan ay Filipino-Chinese community pala yung aming nasamahan na batch ng EE or WWL. Naalala ko si Pastor Perfing, ito yung nasa gitna. Parehas niyang lumakad. At kasing talino niya, napaka-sharp ng isip nito, si Dr. James. Siya ay may-ari ng isang Bible school sa Quezon City. Itong nasa right, yan yung pinakang director, si Pastor Ray Betsaida. So yun po yung naganap at yan po ida-download natin dito, i-roll out natin sa ating mga workers dito para lahat tayo ay matutong
mag-share ng ebanghelyo. Gusto niyo ba yun? Napakasimple niya at hindi namamalayan ng taong sineshare mo na sa kanya yung buhay na walang hanggan. So purihin natin ang Panginoon. Yan po yung sa tulong at biyaya ng Diyos ay aming pinuntahan. Okay, so much for that mga kapatid. At yan po ay align sa ating mission ng TCFC, to glorify God and make disciples. Ayan. Sharing the gospel through evangelism. So, ang ating pong team for this whole month of May, kung inyo pong maalala, ano po ba yung ating team nung nakaraang buwan? Ano yung team natin? Sino nakakaalala? Yung may nakapako sa cross. The man on the cross. Ano po, ang dulo nun siya ay nilibing. Pero itong buwan ng May, pag-uusapan natin, hindi siya nanatiling nakalibing. Yan, hindi siya nanatiling patay. 3 araw siya muling nabuhay. Yun ang ating pag-uusapan. Dahil nandoon ang kapangyarihan doon sa kanyang muling pagkabuhay. Namatay siya ng, after 3 days, muli siyang nabuhay. Tama ba? At may kapangyarihan ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung pag-uusapan natin for the whole month of May. Meron tayong 5 linggo. So 5 linggo tayo mag-uusap tungkol dun sa kanyang muling pagkabuhay. Meron kasi siyang kapangyarihan. Isipin niyo yun, patay na. Muling nabuhay. Normal naman yun. Marami naman sa Bible na namatay, muling nabuhay. Si Lazaro. Pero nung si Lazaro, nung siya'y namatay at binuhay siya, nasa lamang physical pa rin siya. Ito kakaiba Si Christ, nung muli siyang binuhay, glorified body. Tumatagos dun sa pintuan. Tumatagos. Ito yung katawan na ipapalit sa ating katawan kapag handa na tayong harapin ang Diyos sa kanyang kaharian. Makalangit na katawan, pero inilakad niya dito sa lupa. So yun yung ating pag-uusapan. So ang title natin ay Ang Kapangyarihan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus. So tandaan niyo, ang ating kasing laging sineselebrate, yung pagkamatay. Bawal maligo, bawal tumawa, kasi patay kasi ang Diyos Tandaan natin, hindi, lang yun, paggunita, pag-alala. Inaalala lang natin, pero hindi na namamatay. Hindi na namamatay. After 3 days, kasi muli siyang nabuhay, dapat yun ang mas pinagtutuunan natin ng pansin. So ang question, ano ang nangyari matapos muling mabuhay si Jesus? Ano ba yung naganap? Ano yung meron? At ano sa akin ito bilang isang mananampalataya? Para saan ang muling pagkabuhay ni Jesus? Yung mga simpleng tanong natin sa ating puso, sa kalooban ng ating konsensya, at hahanapan natin ng kasagutan ngayong umaga. Maaari ko po ba kayong imbitahang tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? 1 Corinthians chapter 15 verse 17 to 20. Wala po ito sa ASND ang salita ng Diyos. Verse 17, at kung si Kristo'y muling nabuhay, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Verse 20, ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga namatay. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon kaming mapag-aralan at lubusang maunawaan na matapos kang mamatay, after 3 days, ikaw ay muling nabuhay. Isinuot mo ang kauna-unahang katawang panglangit mula sa katawang panlupa. Sinuot mo ang isang katawang hindi nasisira, hindi nabubulok at kailanman ay hindi na mamamatay.
Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, buksan mo ang aming puso, makita namin ng maliwanag ang kapangyarihan sa iyong muling pagkabuhay. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng kaunawaan ngayong umaga upang magkaroon ng kabuluhan ang aming pakikinig. Ito ang aming sama-samang panalangin sa butihing pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Ayan, maari na po tayo makaupo. Purihin ang Diyos. Naka-witness na po ba kayo nung literal na namatay? Patay na. Hindi mukhang patay. Yung dineclare na po ng doktor, wala na po. Tapos ay, meron kasi silang parang hindi ko alam, 12 hours, 6 hours, kapag ka na-declare death, hindi mo na iimbalsamuhin. Parang, binibigyan pa ng time, baka kasi muling mabuhay. Naka-witness na po ba kayo nun? Kayo mismo, hindi lang kwento. Wala pa. Meron na po kayo? O si sister meron na. Pero nung siya muling nabuhay, namatay na ulit siya. Nasa katawang lupa pa rin siya. Naalala ko si Pastor PJ, meron siyang ganong experience. Tama ba, Pastora Grace? In-invite siya mag-pray sa isang malapit ng mamatay. Yung pala, tiyahin niya. Wala siyang kamalay-malay na yun pala ay clinically dead. Kaya pala nag-iiyakan na akala ay nalulungkot kasi malubha ang karamdaman. Yung pala ay talagang pumanaw na. Pumasok siya, pinag-pray niya, nanalangin siya, ng kagalingan. Alam niyo ho ba ay bumalik yung pulso at muling nabuhay yung kanyang pinag-pray. Nung sineshare niya yun, sabi niya, natatawa siya, si Pastor PJ, kung alam ko lang patay na yun, hindi ako maglalakas ng loob. Guting hindi niya alam na patay na yung tiyahin niya. Nung pinatungan niya ng kamay at pinag-pray niya, na-revive, nabuhay talaga siya. Pero yung kanyang tiya, nasa katawang lupa. Pakikurot nga po yung inyong masakit, Yan, katawang lupa. Pero itong ating pag-uusapan, hindi nagbalik sa katawang lupa si Jesus na katulad ng naranasan ni Lazaro. Hindi. At yun din sa panahon ng mga apostol, merong Bible study sa bahay. Nasa second floor. Yung isang isang kabataan, naupo doon sa pasumano ng bintana. Habang nag-share ng gospel si Paul, alam niyo ho kasi yung gospel nakakapagpakalma. Nagbibigay ng peace. Natulog sa sobrang kapayapaan naramdaman. Nalaglag at namatay. Ipinag-pray siya ni Paul. Nabuhay siya. Yung ganong pagkabuhay ay kamangha-mangha. Tama po ba? Parang miracle. Pero higit na kamangha-mangha itong nangyari sa ating Panginoong Jesus. Kasi yung katawan niya hindi na nagbalik sa physical na katawan. Sinuotan siya ng katawang panlangit. Yung katawang hindi nabubulok, taas nga po ang kamay ng may alta presyon. Yung katawan na hindi na, siguro pag ako ay glorified body na. Lord, mistiso na ba ako? Amen daw. Wala na bang rayuma? Sino ang may rayuma sa inyo? Ayaw umamin talaga, Sige, wag na. Pero sino yung may maintenance na? O yan. Yung bang katawang panlangit, may maintenance pa? Wala na yon. Kasi never na siya makakaranas ng sakit at karamdaman. Iyon yung pag-uusapan natin ngayon. Papaanong nangyari yun kay Kristo? Kapangyarihan ng Diyos. Ang panukala ng ating pag-uusapan ngayong umaga, yung 4 na talatang binasa natin, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nagbibigay ng kapatawaran, pag-asa, at katiyakang may buhay na walang hanggan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Sa panahon nila, ang mga saserdote ayaw nilang maniwala na ang patay muling mabubuhay. Hindi sila naniniwala na merong life after death. Ayaw nilang paniwalaan yon. Kaya yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, useless sa kanila. Ang buhay nila ay hanggang dito lang.
Kapag namatay ka na dito, edi okay na, tapos na. Wala ka ng responsibility. Wala ka ng kamalayan kapag namatay ka na. Pero ang pinapangaral ni Kristo, nung siya ay nasa katawang lupa pa, sabi niya, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pagkos ang impok niyo doon sa bangko sa langit, doon kayo mag-impok. Yung kayamanan niyo, wag dito niyo paramihin. Ang paramihin nyo doon sa langit, hindi paniwalaan ng mga saserdote. Ang bagay na yun. Bakit? Kasi ang kayamanan hanggang lupa lang. Bakit ka mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Wala namang langit. Wala namang buhay na walang hanggan. Kapag namatay ka rito, katapusan na ng iyong buhay. Yan. Kaya alam niyo ba, noong doon sa aklat ng Lucas, merong inutusan nung napag-alaman ng mga saserdote, yung nagpapatay sa kanya, na si Jesus ay muling nabuhay kasi nawala doon sa libingan. Pwede ba, Kuya CJ, pakibalik mo doon sa picture? Kung inyong bibisitahin ang ating Facebook page, yan ang nakalagay sa ating Facebook. Yan. Yang cross. Hindi yan. Si Jesus ay naglalakad palabas na kanyang libingan. At ang sabi ng mga saserdote, meron siyang binayaran. Ipamalita niyo, ninakaw ng mga apostol niya ang katawan ng kanilang guro. Ninakaw. Ninakaw. Kasi kapag napatunayang si Jesus ay muling nabuhay, mapapahiya ang mga saserdote at ang lahat ng nangangaral na pinabubulaanan na merong second life. After this life. Kaya sabi nila, i-share nyo ha, ibalita nyo, yung katawan ng kanilang guro, ninakaw nila at itinago. Para pabulaanan itong pangyayaring ito after 3 days niyang mamatay. So meron tayong 3 layunin para sa bagay na ito. Yung una ay upang ipaalam sa atin na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at kaligtasan. Isipin nyo kung hindi muling nabuhay si Christ, para tayong ang religion natin, ang ating paniniwala, parang sa mga Buddhist lang, kay Buddha. Kasi yung Diyos nilang si Buddha, namatay pero hindi muling nabuhay. Parang ang level natin, doon lang sa katulad nila. Pero bukod tangi sa lahat ng spiritual group, yung ating guro ang namatay, pero muling nabuhay. So sabi diyan, yun yung foundation. Doon nakatungtong yung ating pananampalataya at ang ating kaligtasan. Basahin natin ang Lucas chapter 24. Sabi dito, at nang sila'y natatakot at nang yukod ang kanilang mga mukha sa lupa, sinabi sa kanila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi siya'y muling nabuhay. Kasi siyempre, usually kapag namatayan ka, kinabukasan, umagang-umaga, pupuntahan mo yung, kasi miss na miss natin, di ba? Nilibing natin ngayon, yung first family, pagkamulat ng mata nun, hindi pa naliligo, hindi pa nagtututbrush, hindi pa kumakain, ang paanon papunta ka agad doon sa libingan ng kanyang mahal sa buhay. Yun ang ginawa ng mga alagad. Ni Magdalene, ni Mary, tsaka ni Magdalene. Pinuntahan nila yung libingan at nakausap nila tong lalaking ito. Bakit yung hinahanap yung buhay sa lugar ng mga patay? Wala na siya rito. Kundi siya'y muling nabuhay. So merong account sa Bible, merong eyewitness na yung ating Panginoong Jesus, totoong namatay siya. Yung kanyang pagkamatay na witness ng maraming tao. Naalala niyo yung Palm Sunday, yung linggo ng palaspas, yung winelcome si Kristo. Kumakanta sila ng Hosanna in the highest. Papuri sa kaitaas-taasan. Yun din yung mga taong itinaas din ng kamay at sumigaw ng ipako sa krus. Ipako sa krus. Sila din yun. Sila din. Na witness nila yung pagkamatay. Kaya wala.
Ine-expect namin, magiging hari. Papalit dun sa hari ngayon para hindi na pahirapan ang mga Hudyo. Kasi sobra yung tax na sinisingil. Ang expectation nila kay Kristo ay isang hari bilang isang politikong tao. Kaya nung mamatay sila, nadismaya sila kay Christ. So maraming naka-witness ng kanyang kamatayan at marami ding makaka-witness ng kanyang muling pagkabuhay. So yung una ay yung kanyang mga alagad at yung ilang tao. Sa 1 Corinthians chapter 15, ano ngayon sa atin to? Kung si Kristo ay muling nabuhay. Sabi sa verse 17, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang iyong pananampalataya. Paano ba ipapaliwanag yung walang silbi? Walang kwenta. Walang halaga. Kung si Kristo ay nanatiling patay, walang halaga ang pagiging Kristiyano mo. Sabi nga sa katabi, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang silbi ang iyong pananampalataya. Kaya lang, ang totoo, hindi siya nanatiling patay. At dahil hindi siya nanatiling patay, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon ng silbi ang ating pananampalataya. Tandaan niyo yan, ha? Kung hindi nabuhay si Christ, walang kwenta, walang silbi, walang pakinabang. Ang mga bagay na walang silbi at walang pakinabang, anong ginagawa natin? Tinatapon. Meron kayong karapatang itapon ang inyong pananampalataya kay Kristo kung hindi siya muling nabuhay. Kaya ang pag-uusapan natin, yung muli niyang pagkabuhay, upang yung pananampalatayang meron kayo kay Kristo, ingatan niyo at pahalagahan at pakamahalin ng todo. Ayan, purihin natin ang Diyos. So sabi ni Pablo, kung hindi siya muling nabuhay, walang silbi. Walang silbi. Para kang bumili ng sasakyan na diesel, kung kailang ang mahal ng krudo, ng diesel, tapos nagbibiyahe ka lang. Ba't ka nagbibiyahe ka? Bibili mo lang ng Raptor. Kasi ang mahal ng gas, ng diesel eh. Walang silbi ang pagbili. Kasi hindi nagagamit. Para kang nagpatayo ng 10 mansyon. Tapos solong-solo ka lang sa buhay. Tapos bawat isang mansyon, merong 20 kwarto. Ano silbi ng 19 na kwarto? Isa lang ang pwede mong tulugan. Meron ka pang 10 mansyon. May mga bagay tayong ginagawa na parang wala namang halaga sa atin. Parang walang silbi. Alam mong bagay na makakasakit na sa'yo, pero pilit mo pa rin niyayakap. Alam niyo po yung galit. Yung galit. Ang galit kasi, lahat naman nagagalit. Alam niyo yung galit, sabi ng medical science, na kapag nagbibigay siya doon sa heart natin, hindi ko alam ang term pero sinisira niya yung ating puso. Yung sobrang galit. Nagdudulot ngayon ng heart attack sa isang tao Yung sobrang tensyon, hindi siya maganda sa heart. Pero ang hilig natin mag-ipon ng galit, Ang hilig natin mag-alaga ng galit. So may mga bagay tayong dapat nating itapon kasi wala siyang silbi, pero hindi ang ating pananampalataya kay Kristo. Sabi sa pangalawang bahagi ng verse 17, hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi muling binuhay si Jesus. Balik tanawan natin yung ating lesson last week. Yung last month, yung si Kristo ay nakapako sa krus. Yun pala, di ba ang nakalagay doon para mapatawad ng ating kasalanan? He bore our sins. Kinuha niya, inako niya yung ating mga kasalanan upang magkaroon ng kapatawaran. Yun pala, kung hindi siya muling nabuhay, wala palang silbi yung kanyang pagkapako sa krus. Kasi bakit? Sabi diyan sa ating binasa, pangalawang bahagi ng verse 17, hindi pa kayo napapatawad sa inyong kasalanan. So hindi pala sapat yung napako si Kristo sa krus. Hindi pala sapat yun. Sa Old Testament, ganito, meron silang, halimbawa ako yung priest, ako'y maghahandog. Meron akong tali sa aking baywang at meron akong bell. Yung lubid
ay naroon sa dulo sa labas. Hinahawakan ng mga manggagawa. Kaya merong bell sa aking katawan para sa aking paghahandog. Marinig nila, uy, tumutunog. Kapag tumutunog yun, buhay pa ako. Kapag hindi na yung tumunog, sa aking paghahandog, para sa kasalanan nung nagbigay ng tupa, useless, hindi siya napatawad. Maging yung high priest na naghandog, kapag wala na yung bell, imagine niyo yung pusa niyo. May collar, tapos may maliit na bell. Alam mong nadyan siya kasi narinig mo yung bell niya sa kanyang collar. Parang ganon. Kapag tumigil yung tunog ng bell, ibig sabihin namatay yung priest. Bakit merong tali sa bewang? Para hilahin. Hihilahin ng mga manggagawa sa labas ng templo yung kanilang priest na namatay. Kaya yung naghandog, uulitin. Ibang priest naman. Kung si Jesus na siyang kahuli-hulang high priest, pinakahuling punong saserdote, nung siya namatay at siya hindi muling nabuhay, useless yung paghandog niya ng kanyang katawan. Yung hagupit sa kanyang katawan, walang silbi. Yung koronang tinik sa kanyang ulo, walang halaga. Kung yung kanyang pagkamatay, nanatili na lang siyang patay. Second part ng verse 17, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya lang, ang totoo, nanatili ba siyang patay? After 3 days, ano nangyari kay Jesus? Muli siyang nabuhay. Mahalaga ba yung kanyang muling pagkabuhay? Mahalaga ba yung pagkapako niya sa krus? Mahalaga rin yung kanyang muling pagkabuhay. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, napatawad na ang ating kasalanan. Pakisabi mo nga sa katabi mo yung good news. Kapatid, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, napatawad na ang ating kasalanan. Purihin natin ang Diyos. Sana ma-appreciate natin yung kanyang resurrection. Mahaba yan, 5 weeks. Kaya sobrang yaman ng ating pag-aaral. Huwag ho kayong liliban, huwag kayong a-absent. Para makita niyo yung, wow. Ito pala yung sinasabing kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Sobrang napakahalaga pala sa atin. Verse 18, at nangangahulugang din na ang mga nananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi nahaligtas. Isipin nyo, kung hindi napatawad ang kasalanan, yung sticky notes natin nasa atin pa rin. Return to sender. Halimbawa lang ito mga kapatid. Si Kristo kasi, kinuha niya yung lahat ng ating kasalanan. Tama po? Inako niya. Upang doon sa kanyang pagkamatay sa krus, magkaroon ng kapatawaran. Kaya lang, isipin lang natin, hindi siya nabuhay. Kasi yun ang argument ni Paul sa Corinthians. Yung kasalanang ipinasa natin sa kanya, ibabalik sa atin. Return to sender. Pastor Rolly Hernandez, ito na yung kasalanan mo. Egi, Ate Che, Cecil, Kuya Bill, Auntie Oyet, lahat ibabalik sa atin yung kasalanan natin. So, ang magbabayad ng kasalanan natin dahil yung priest na naghandog ay hindi muling nabuhay si Christ. Hindi napatawad ang kasalanan natin. Tayo ngayon ang parurusahang, karapat dapat naman talaga tayong parusahan. Ano? Yun yung sinabi ng lalaki doon sa kabilang side ng cross. Ipinagtanggol niya si Christ. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Kristo. Itong taong to napako, kasama natin pero wala siyang kasalanan. Pero tayo, pusakal tayong magnanakaw. Criminal tayo, karapat dapat lang tayong parusahan. So naibalik sa atin yung ating sin, naibalik. At tayo ang magbabayad noon. Ibig sabihin, wala tayong kaligtasan. Kaya sabi sa verse 18, ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Kung si Christ ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, wala tayong kaligtasan. Wala.
Pero ang totoo, nanatili bang patay si Christ? Dahil muli siyang nabuhay, tayo ngayon ay nangaligtas. Purihin natin ang Diyos. May kaligtasan tayo. May kaligtasan tayo kasi bakit? 2,000 years ago, yung ating Jesus, yung ating Panginoon, yung ating tagapagligtas, muli siyang nabuhay. Muli siyang nabuhay. Ang pangalawang layunin ng ating mga talatang pinag-uusapan ngayon ay upang ipaunawa na ang kaloob ni Jesus sa atin ay higit pa sa anumang bagay na panlupa. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Dito medyo suriin natin yung ating sarili. Ayan. Pati ako, gusto kong suriin. Dapat kong suriin ang aking sarili. Yung ginawa ni Christ, gusto niya daw sabihin sa atin na ang gusto niyang ihatid sa atin. Kaya siya nagpapako sa krus. Kaya siya muling nabuhay ay upang i-offer sa atin yung isang bagay na higit pa sa pwedeng i-offer ng mundong ito. Ulitin natin, ano po? Upang ipaunawa na ang kaloob ni Jesus sa atin ay higit pa sa anumang bagay na panlupa. Isipin natin yung mga bagay na panlupa. Yan tumatakbo sa inyong isip. Yung prayer request mo ngayon tungkol sa iyong pamilya, panlupa yan, panlupa. Yung sino nakapagbayad na ng income tax return, mga panlupa yun, ano po? Sino ba nakabayad na ng kanyang amilyar? Ano po? Baka po hindi nyo alam, yung binibili nyong property, binabayaran po ng amilyar yun, ano? Mga panlupa. Sino po ba ang nakapag-change oil na ng kanyang sasakyan? Panlupa. Sino po ang nakatanggap na ng nagdobling Meralco bill? Nakita niyo ba? Tumaas, ano? Tumaas. Mga panlupang alalahanin. Pero ang sabi ni Christ, yung kanyang ginawa 2,000 years ago, dun sa krus, ang sakit na yung mapako ka. Yun nga lang humatinik tayo, ng tinik ng bangus, ang sakit na ano, ang lambot lang nun. Pero yung ginawa ni Christ, para daw ialok sa atin yung bagay na higit pa sa mga bagay sa mundong ito. Kaya sabi ni Paul sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo, mga kapatid, ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pakilingon nga yung iyong katabi. Kagabi, talangin mo, kagabi kapatid, ano yung pinag-pray mo sa Lord? Ayan ha, ang sagot niyan sa puso na lang. Ito yung tanong, panlupa ba yung prayer request mo sa Lord nung ikaw ay nakapikit, nagpe-pray ka? Panlupa ba yun? O wag niyo na pong sagutin. Ano po? Wag na natin sagutin. Doon na lang sa kaibuturan ng ating puso. Uulitin ko yung verse 19, mga kapatid. Ito sinasabi, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawang tao sa lahat. Kung ang pag-asa ko, Lord, nung nauso yung ito paulit-ulit, paulit-ulit. Pasensya na kayo, Palagi ko magiging madalas itong aking pagkukwento ng paulit-ulit. Nung mauso sa mga Renyola family, yung nagja-Japan, inasam ko rin yun. Ikaw ba, Marlon? Apir, inasam din namin. Nag-aral kami ng welding dalawa eh. Kasi nabigyan ng magandang buhay ang Renyola family. Saan sila galing nag-aral sa TESDA ng welding? Nag-Japan, 3 years, at ngayon nasa Australia. Yung bang ganong pattern ng buhay, ayaw mo bang sundan? Di ba ang gandang sundan nun? Sinundan ko. Kami ni Marlon, sinundan namin. Aba, nung nasa seleksyon, hindi ako napili. Hindi ako nakapag-Japan. Hindi ako nakaalis. Nagtampo ko sa Panginoon. Nagtampo ako. Sabi ko, Lord, sila, mga anak mo, hindi mo ba ako anak? Kasi sila pinaalis mo.
Ba't di mo ako pinaalis? May ganong damdamin, ano? Kaya nung ginagawa ko itong mensahe, naalala ko yun. Parang nakatingin sa akin ng Diyos. Oy, Reynante, ang pag-asa mo ba sa akin hanggang pag-abroad lang? Natigilan ako, pero matagal na panahon na yun eh. Pero pag inaalala ko, yun pala yung gustong sabihin sa akin ng Diyos. Ang babaw ng pananampalataya mo sa akin. Hindi lang kita pinapunta ng Japan, nagtatampo ka na. Hindi ko lang pinagaling yung karamdaman mo, nagtatampo ka na. Ito rin kasama sa paulit-ulit kong kinukwento, pero namatay na to. Taga-BSC Nangka. Sino nga yun? Si Sister Flora. Lagi siyang may belt bag. Ang laman ng belt bag niya hindi pera. Lagayan ng kanyang wiwi. Catheter yun. Alam niyo bang uma-attend siya ng Sabado ng umaga sa Breakfast Fellowship nung nagtuturo pa si Pastor PJ. Imagine, ilang taon na yon. Late din lang siya namatay. Anong year siya namatay? BSC Nangka. Rachel. Last year lang. Wala siyang tigil sa pagdalo. Siguro pinag-pray ni Sister Flora yung, Lord, pagalingin mo naman ang aking karamdaman. Namamanghin ako, nakakahiya na kasi yung kanyang belt bag, hindi nga po pera laman, ihi yun eh. Pero wari ko hindi siya nagtampo sa Panginoon kasi hindi siya na-absent ng gawain. BSC Nangka, na-absent lang siya nung siya na bedridden. Yung talagang yung kanyang tuhod, hindi na kayang buhatin yung kanyang weight. Sabi ko, ang pag-asa ni Sister Flora sa Diyos, hindi lang panlupa. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawang tao sa lahat. Kaya during that time, ang tingin sa akin ng Diyos, Reynante, tongohan, lakampueng, ikaw pinakakawawang tao sa lahat. Hindi ka lang nag-Japan, tumutulis na yung nguso mo. Mga kapatid, may mga unanswered prayer ba tayo? May mga panalangin ba tayo hindi tinutugon? Nagtatampo ba tayo sa Diyos? Kung kayo nagtatampo, kagaya niyo ako. Minsan ako nagtampo sa Panginoon. Tumigil ako sa pagtuturo. Kung iniwanan ko yung BSA trabaho nagtampo ako sa Diyos. Maging yung sa Breakfast Fellowship, hindi ko na rin pinuntahan. Nagpakalunod ako sa trabaho, mga kapatid. Nagpakalunod ako sa trabaho. Buti na lang hinango ako ng Panginoon. Kasi kung hindi, mananatili akong pinakakawawang tao sa lahat. Kung meron tayong prayer request na panlupa at hindi tinugon, normal yung magtampo kasi nagtampo ako. Pero wag tayong nananatili sa ganong kalagayan. Bakit? Kasi ang layunin number 2, pakibalik nga Kuya CJ, ang pangalawang layunin na kanyang muling pagkabuhay upang ipaunawa na ang kaloob ni Jesus sa atin ay higit pa sa anumang bagay na panlupa. Isipin niyo, napaka-cheap naman ng cross. Namatay si Jesus sa cross upang si Ray makapag-abroad. Upang mabayaran natin yung napakataas na Meralco bill. Hindi kasi yun eh. Hindi kasi yun ang kanyang main purpose. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ang pinakamapalad na tao sa lahat. Kung, balikan natin kung ang pag-asa natin hanggang dito lang sa lupa kay Christ, Lord, pengin ito. Mapagtapos ko yung, pero wala hong masama sa sasabihin kong ito. Lord, pagtapusin mo po yung anak ko, panlupa. Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho, panlupa, pero tama, Lord, gusto ko magkaroon ng lupa't bahay, tama yun, para hindi ka umuupa. Lord, pagalingin mo po yung aking karamdaman, tama rin yun. Tamang hilingin natin yun sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng Diyos, yung muling pagkabuhay ni Christ, hindi lang para doon. Higit pa doon ang kanyang ibibigay. Kasi lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na panlupa, iiwanan din natin sa huling panahon ng ating buhay. Kapag pinalitan na
ng makalangit na katawan ang inyong katawan ngayon. Pakikurot nga yung inyong katawan. Pakikurot. Yang katawan na yan, mga kapatid, papalitan niya ng Diyos. At kapag nasa glorified body ka na, yung titulo ng lupa mo na 12, hindi mo na madadala sa langit. Hindi na. Yung lahat ng titulo na meron tayo sa lupa, hindi na natin madadala sa kalangitan. Hindi na. Kaya sinasabi ni Christ sa kanyang mga anak, fix your eyes to Jesus. Ituon niyo yung inyong isipan sa lahat ng mga bagay na panlangit. Tapos, yung sa bagay na panlupa, pasulyap-sulyap na lang. Parang may kantang gano'n, ano? Pasulyap-sulyap lang. Huwag niyong i-fix. Huwag naka-fix. Susulyapan niyo lang. Huwag niyong itututok ang inyong paningin. Kaya sabi ni Lord, itutok sa panlangit. Tapos sa panlupa, pasulyap-sulyap lang. Ano yung mga bagay na panlupa? Sa Mateo 8:36 sabi diyan, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Anong higit na inaasahan natin mula kay Kristo? Ito yung sa katawan. Next slide. Ayan yung sa katawan. Pera, wala akong sinasabing masama po yan, sasakyan, pero dapat pasulyap-sulyap lang dito. Ari-arian, kapangyarihan, karangalan. Pero yung sa kaluluwa, sa kabilang side, ito yung inaalok ng Diyos na kanyang muling pagkabuhay, kapatawaran sa kasalanan, maayos na relasyon sa Diyos, magkaroon ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Tigit sa lahat, gusto kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang kapag nakafocus ang iyong isip sa pera, hindi mo, pasulyap-sulyap ka lang sa kapatawaran. Sinusulyapan mo lang yung relasyon mo sa Diyos. Kaya minsan okay ka, minsan hindi. Sinusulyapan mo lang yung pagiging anak mo ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan na dapat doon ka masyadong excited. Kaya lang pasulyap-sulyap ka lang. Mas nagiging mahalaga yung kapangyarihan. So sabi ni Paul, Kuya CJ, isang press lang ito, mula sa material na bagay, tungo sa spiritual na pag-asa. Hindi naman natin sinasabing huwag nating isipin ng pera. Pero dapat mas mahalaga. Kuya CJ, pakipindot. Mas mahalaga ang pananampalataya dapat. Next. Karangyaan sa buhay. Yung karangyaan ay mapalad yung iba, nagiging marangya ang buhay. Pero kung walang pagkakataon, huwag tayong malungkot. Kasi may mas mahalaga pang bagay bukod sa karangyaan. At nawala siya. Kapayapaan. Last one. Yung ari-arian. Ito yung masyado nating pinagtutuunan ng pansin. Pero may higit pa na inaalok ang Diyos kaysa sa ating ari-arian. Buhay na walang hanggan. Sulyapan lang natin yung mga bagay na panlupa. At fix natin yung ating isip, yung ating mata sa bagay na panlangit. Kasi bakit? Yung pangalawang layunin, nais nang ibigay sa atin ang mga bagay na higit pa sa lupang ito. Nabibigo ang tao sa paghabol sa mga bagay na pansamantala, nasisira at may hangganan. Kapag hindi natin nakuha, nabibigo tayo, nalulungkot tayo. Tama po. Grabe yung aking lungkot nung hindi ako nakapag-abroad. Namatay at muling nabuhay si Jesus upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating laging tatandaan. Ano po? Yung resurrection ni Christ, hindi siya panlupa. Although binibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan, pero maniwala kayo sa hindi. Totoo ito, di ba? Meron kayong prayer request na hindi binigay. So, totoo sa akin, totoo rin pala sa inyo. Akala ko ako lang hindi binigyan. Totoo ba yon? Meron ba kayong prayer request na hindi binigay? Pero binigyan kayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Kung titimbangin mo yung bagay na hindi mo tinanggap na hiningi mo, pero binigyan ka ng isang napakahalagang bagay na hindi ka karapat-dapat, di ba dapat mas maging thankful tayo sa Diyos?
Yung buhay na walang hanggan ba, sa tingin mo, karapat-dapat ka doon? Hindi. Kasi bakit? We are all sinners. Hindi tayo mabuting tao, pero sigurado, meron kang buhay na walang hanggan. Iyon ang tingnan natin. Upang hindi tayo makaranas ng pagkabigo. Pangatlong layunin, upang hamunin tayong magpakatibay sa pananampalataya sapagkat pinagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Verse 20, ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan. Ano yung katibayan? Pruweba. Isang matibay na halimbawa na muling bubuhayin ng mga patay. So yung issue ng life after death, yung turo ni Kristo na yun, ay pinagtibay nung siya muling binuhay. Kaya yung pag-asa na meron tayo kay Kristo, mapangahawakan natin, mga kapatid. Basahin natin ang Romans chapter 6 verse 9. Sapagkat alam natin si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Tandaan natin yan, ano? Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Acts 2:24, ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit, ito napakahalaga, basa-basahin nyo lagi pag uwi nyo. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan siya. Kung walang kapangyarihan ng kamatayan na pigilan si Kristo, sa buhay ng mananampalatayang katulad mo at katulad ko, walang kapangyarihan ng kamatayan na pigilan tayo na mabuhay, na maguli, kapiling ng Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Sabi sa John 11:25 hanggang 26, ito po. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga patay, at ako rin na nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ni John, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tinatanong tayo ni John ngayong umaga. Kayo ba'y sumasampalataya kay Kristo? Pumalakpak nga ng malakas ang totoong sumasampalataya sa Kanya. Ito sinasabi ni John, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sabi ni John, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? O dyan, ulitin mo tanong, hindi yata naniniwala ang TCFC. Okay, TCFC, sasagot tayo, ano? Sabi ni Paul, ni John, ang sino mang nabubuhay po tayo, at sumasampalataya po tayo, at sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Kung sumasampalataya po kayo, hindi po kayo mamamatay kailanman. Inulit ni Jesus, naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Kung naniniwala ka, purihin mo ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Pwede ba nating sabihin, thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Kasi yung kanyang muling pagkabuhay, assurance sa sumasampalataya. Kaya mahalaga yung sumasampalataya. Yun ang keyword natin. Minsan ba tayo ay nanghihina sa pananampalataya? Yung kinakwento ko sa inyo na hindi ako nakapag-abroad, ang laki ng epekto sa buhay pananampalataya ko nun. May nagbibisita sa akin, si Pastor Lourdes. Nagbabible study siya. Pero during that time, pinagsasaraduhan ko na siya ng pinto. Ganun kasi, yung bagay na pang lupa, kapag hindi natin nakuha, nagtatampo tayo. Nagdudulot siya ng panghihina. Lord, anak mo rin naman ako eh. Bakit hindi mo ko i-bless katulad kung paano mo binless yung aking mga kapatid? Kasi bakit ang isip natin tao, na-train tayo na tingnan yung mga bagay na wala tayo sa lupa. Hanggang sa ma-miss natin yung binigay sa atin ng Diyos na higit pa sa mga bagay sa lupang ito. There are times na nalulungkot tayo kasi may mga prayer request tayo na hindi binibigay ng Diyos. Pero ang gusto kong matandaan natin sa ating buhay, mga kapatid, TCFC, meron tayong buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos.
Pansamantala lang yung mga bagay na kinuha na binibigay sa atin ng Panginoon dito sa lupa. Pansamantala lang yun. At minsan yung answered prayer, isang paraan ng Diyos, pong sukatin, anak, masyado ka nang attach sa mundong ito. Masyado mo nang itinutuon ng iyong isip ang puso mo sa mga bagay na panlupa. Minsan, anak, nalilimutan mo na ako. Anak, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa buhay dito sa lupa. Tayo po'y manalangin. Lord, lumalapit kami sa iyo. Humihingi na rin ng kapatawaran kasi minsan o madalas o may mga pagkakataon na ang bawat isa sa amin, Lord, naaagaw ng aming pansin, ng aming mata, ng aming atensyon sa mga bagay na panlupa. Masyado na kaming nadidisturb ng mga alalahanin dito, Panginoon. To the point na nalilimutan namin. Hindi pala ito yung aming tunay na tahanan. Hindi ka pala namatay at muling nabuhay para mabuhay kami ng pangwalang hanggan dito sa lupa, Panginoon. Iba pala yung nais mong pagdalhan sa amin. Sa kaharian kung saan makakapiling ka namin ang mga unang mananampalataya, ang mga anghel at mararanasan namin diyan sa iyong kaharian ang buhay na walang hanggan at ang iyong kalawalhatian, Panginoon. Lord, kung meron man sa aming mga kapatid ngayong umaga, nakakaranas sila ng kalungkutan, nanlalabig sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. Dahil meron kang mga bagay na hindi pa pinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Lord, buksan mo ang kanilang mata. Buksan mo ng malawak ang kanilang pangunawa upang kanilang makita na higit na dapat nilang ipagpasalamat ang kaloob mo na buhay na walang hanggan. Ito'y higit pa sa bagay na kanilang hinihiling na hanggang ngayon ay hindi pa nila tinatanggap. Lord, kausapin mo sila sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sa kaloob at sa kaibuturan ng kanilang buhay, Panginoon. Maunawaan nila na mas mahalaga ka kaysa anumang bagay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng iyong muling pagkabuhay. Salamat sapagkat hindi ka na natiling patay. At dahil nabuhay ka na maguli, nasigurado mo sa amin na hindi na kami makakaranas pa ng kamatayan sapagkat kami sumasampalataya sa iyo. At natiyak mo rin sa amin ngayong umaga ng aming kaligtasan ay sigurado sapagkat ang aming kasalanan ay tunay mong ang pinatawad. Sa iyo po namin binabalik at binibigay ang pinakamataas ng papuri at tanging pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talaga pong napakaganda at napakahalaga ng muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus. At dahil po doon, nagkaroon po tayo ng buhay na pag-asa, ng living hope sa buhay na walang hanggan kasama po ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ngayong umaga, we, the music team, we are inviting you po to sing with us. Yung pong ating aawitin, ang title po nito is How Great is Our God. Kasi doon po sa awit, meron po doong isang linya na ang sarap-sarap po niyang sabihin. Ang sabi po doon, and all will see how great is our God. It's like lahat po ng creations, the creatures of the Lord, lahat po ng nananampalataya sa ating Panginoon, everyone, every eye will see, and every tongue will say that He is our God and how great is our God. We are the witnesses po. Our living God, our Lord, and together we will say how great is our God. Ang sarap-sarap pong sabihin sa ating Panginoon, amen? Lalo na kung alam po natin yung victory ng ating Panginoong Jesus. This morning, let us worship our Lord. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great Lord. is our
God, and all will see how great is our God. Splendor of a King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, Yes, Lord. and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, Yes, you are our Lord. you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakalob sa ating Panginoon.
Tutuloy po natin ang ating awit sa ating Panginoon. Let's sing, How Great is Our God. Come on. Let's lift up our voice to the Lord. Sing. How great Come on, church. is our God. Lift up your voice. Yes, you are our Lord. Is our God. Yes, let's sing, How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Come on, church, name above. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Lift up your voice, name above. Jesus, name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? How great. Come on, church. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. How great is our God. Hello. Dadako na po tayo sa isa pang napapakahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na pag. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na iyong pinagkaloob po sa amin. Ang ikaw ay aming makasalo sa iyong banal na pag. Dalayan ko po, Panginoon, na kung meron ka mang nakikitang karumian, kasalanan sa aking puso, ang dalayan ko po ito'y linisin, patawarin po ako sa aking mga kasalanan, at linisin po sa aking karumian, upang ako'y maging karapat-dapat na makasalo mo sa iyong banal na pag. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ay ganitong sinasabi, tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang ibinabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay pinira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po na. Gayon din naman matapos magapuna na ikinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo ito ting kayo iinom bilang pag-alala sa akin sapagkat sa tuwing kayo kakain ng tinapay na ito at iinom sa saring ito, ay inyong pinahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabay-sabay po natin.
Salamat po, Panginoon, sa blessings na ito na yung pinagkalo po sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, na ipagpalain bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon po, patuloy po tayong umawit ng may kagalakan at may pusong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Halina't awitan po natin ang ating Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat mo, Diyos! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon! Purihin ka, iwalhatiin ka, O Diyos! Oh, yeah! Thank you, Lord! At sa ating pong announcements, patuloy pa rin po ang ating Brick by Brick, Joy by Joy project. Kung wala na po kayong envelope, meron po tayo dyan sa likod. Then, meron po tayong gawain lahat ng women's mula 39 to 50. So, iyon po, lahat po ay ini-invite sa darating 30 to 59. Sabi sa'yo. So, ini-invite po natin sa atin po, dito po sa church, sa araw ng
Friday, 7 p.m. Kita-kits po tayo, mga kapatid. At sa youth camp po na darating sa May 11 and 12, sa lahat po ng nakatanggap ng consent form ng parents, maaari na pong ibigay kay Ate Maymay ngayon. Salamat po. God bless you all. Diyos. Hallelujah. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Ito po'y nagsilbing paalaala mo sa amin. Muli mong sinariwa sa amin, O Diyos, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan. Hindi namin deserve, Panginoon, ang tumanggap ng habag at biyaya mo. Ngunit salamat sa pamagitan ng buhay, ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat, maraming salamat Panginoon. Patuloy mo kaming dalhin, patuloy mo kaming turuan na hindi lubos na matuon ang aming puso't isipan sa mga bagay ng mundong ito na natatapos din naman. Ang lahat po dito ay mawawala, matatapos, ngunit ang pag-ibig mo, ang salita mo ay hindi mawawala, O Diyos. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon, na nagsilbing paalaala sa amin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami na kami patuloy na makapanatili sa iyo. May mga tiisin man, O Diyos, may mga alalahanin, may mga problema. Hindi ito maihahambing sa kaluwalhatiang ihayag mo pagdating ng panahon. Kaya doon laging matuon ang aming isip at kalooban, O Diyos. Salamat, Panginoon, maging sa mga handog ng iyong mga anak. Patuloy mo po silang pagpalain upang magamit ito, O Diyos, sa iyong iglesia, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo. Kaya salamat po, Ama, mayroon mang mga prayer request, Panginoon, sila. Nababatid po namin, O Diyos. Nababatid mo, Panginoon, na sa tamang panahon ito iyong tutugunin. Maraming salamat sa umagang ito. Patuloy pong pagpalain ang bawat isa, maging sa paglabas namin ng iglesyang ito, O Diyos. Marami kaming kakaharapin, Panginoon, ngunit salamat dahil ang pangako mo, hindi mo kami iwanan, ipababayaan man. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, O Diyos, itong aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen.